Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang inyong pong among sa Himpapawid. At welcome po sa ating Monday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Dito pa rin po tayo sa ating radio, paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. And of course, isang oras na naman po tayong magkakasama-sama sa Himpapawid, no, para pagnilayan po ang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito, no. Sayang po at wala yung ating mga regular Monday visitors, Brother Pat at Sister Sol, no. I think mayroon po silang napakahalagang event yata o seminar, no, convention sa Subic. Okay. So kung nakikinig kayo diyan, ewan ko kung nakikinig sila, no. Magandang gabi, Brother Pat and Sister Sol, no. Good luck sa inyong activity diyan sa Subic, no. Yan, Arenarian. Yan, rest and recreation din siguro. Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Monday po. Ayan, ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. At today is the 33rd Monday in Ordinary Time. Wow, ang sarap mag-announce ng date kasi po of course, bukod sa may kapistahan tayong santa ngayon, si Saint Elizabeth of Hungary. At ito din po ang last week in Ordinary Time. Kasi po, next Sunday is already the Solemnity of Christ the King. Wow. So, parang ito ngayon, kumbaga po sa Gregorian calendar, parang December 30 na ito. End po ng liturgical year natin. And next Sunday po pala ang end, sorry. Ang Christ the King po. Mag-e-end na ang liturgical calendar natin. Yan. Baka gusto mong i-advance, ha? Oo nga. Excited na ang magpapasko. And 38 days na lang, Sister Son. Yan. At Pasko na. Yung countdown ni Among, ha? Oo, 38 Siyempre, excited days. ako sa darating na Pasko. Yung mga binibili mo, Among, nandiyan. Nabubuhay lang ang ninong at ninang ko. Sino kayang magiging ninong at ninang ko ngayon? Na-experience mo, Among, yung nagmamano? Yes. Nung maliit ka? Ang tagal. Kahit na nung nasa seminaryo ko. Nasa seminaryo ka na? Nagmamano pa? Nagmamano pa rin ako. Talagang masaya yun. Regular sa mga yun. bata. Ako rin na-experience ko yun, Among. Nagmamano sa... Hindi ko natatanungin kung anong year. Okay. Sige na nga. Magkabukuhan tayo dito. Hindi naman. Pero masarap ang pakiramdam. Masarap, of course. Kasi noon Among, dalawa lang ang ninang-ninong Noon nung panahon namin. Sasabihin ng nanay ko, yung banda doon, si kumaring ganito, yan ang ninang mo sa binyag. Tapos yung isa naman, yung ninang mo sa kumpil. Yeah. So yun, dalawa lang. Noong nang panahon yun, pero ngayon hindi na, madami na. Ako dalawa lang. Yun. Naano mo pa yun. Dalawa. Natatnan mo pa din yun. Yung dalawa, isa sa kumpil, isa sa binyag. Diba? Teka, bakit nag-umpisa tayo sa Pasko? Bakit sa Aguinaldo na tayo ngayon? Ina-advance na tayo. Oo nga. Ng ating usapin, no? Magmamano sa gabing sa atin. Oo nga. Ayan. Wag mo na nating medyo i-advance, Sister Son, para may may surprise at saka magiging excited lalo. Diba? Sige. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers, ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0906-445-3177. 0906-445-3177.
Okay, at sa mga gustong mag-text naman po, ito po yung text line numbers namin. Globe po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Smart naman po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. At para po sa ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters, no? And space and your full name, tsaka tapos slash po, vicariate, o kaya yung parish, o kaya yung school, o kaya yung inyo pong address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered po ay makakatanggap kayo ng mga daily inspirational messages from the Lord, no? Napakaganda pong mga mensahe. Araw-araw po yan. At kung may mga intentions kayo o kaya prayer requests at pasasalamat, ay padala lang po dyan sa ating Globe number na yan, 0927-891-0966. At isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining, no, our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Okay, yun naman pong counseling line namin, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At sa internet naman po, kung gusto nyong manood, makikita po yung loob ng radio booth ng paborito ninyong Bright FM 91.9. Punta lang po kayo sa website na www.ustream.tv, and then i-search po ninyo yung Bright FM 919. Okay, Bright FM 919. Yan, madami pong nanonood from other countries. Maraming salamat po sa inyong mga nanonood. Araw po sa inyong lahat, yung ating mga viewers, no, sa ating Ustream account. Okay, at yung Facebook naman po, may mga nakikinig din kasi nasa Facebook na nakikinig from other countries din po. Ang Facebook account name namin ay Barkadahan kay Cristo Pampanga. Ando doon po yung mga nakaraang episodes namin. Day after po na-upload na yung mga episodes namin. So kung may na-miss po kayong araw, pwede po ninyong hanapin doon at pakinggan. Yan. At may mga ano lang tayo dito. Kahapon kasi, may nag-text sa ating yung ating Connect Katekista, no? Okay. From 0348. Mayroon tayong isang katekista na namatay from Santo Cristo del Perdon Parish, no? Pinagdarasal natin siya. Si Sister Marina Jimenez. Okay. Yan, no? Kahapon pa ito, no? At pinagdasal ko na sa aking misa diyan sa Arzobispado de Pampanga. Okay. Okay, may pabati rin, no? Unang-una gusto kong batiin, kanina nakita ko sa Arzobispado, no, si Monsignor Greg Canlas. Birthday niya ngayon. Okay. Si Happy birthday Apong Greg po. Canlas. Happy birthday, Apong Greg. At ka-birthday niya yung ating dating Archbishop. Si Archbishop Oscar Cruz. Ka-birthday niya. Yan, no. Yung pumalit, no? Yung pinalitan ni Aposeto. Yan, yung mga kumisan siguro hindi na matandaan ng iba. Yung lalong-lalo yung mga medyo bata-bata pa, no? Siya po ang ating dating Archbishop na pinalitan po ni Aposeto in 1989. Yan. So, dalawang yung ating celebrant sa araw na ito na ginigreet natin. Okay. Okay, may greetings pa yata. May greetings sa text maaga from 0906. Good evening po, Among. Pabati po yung mama ko na nakikinig ngayon na si Sister Mary Laurio. At kapatid ko na si Jenaline May Laurio. Okay. At Black Sambo. At yung mga iba pa, salamat po. May more power. God bless. Yan. Okay. Very good. Sige po. Umpisa na tayo? Sige. Gospel for today. Umpisahan na natin. Basahin po ni Sister Son sa atin ang ating ebanghelyo sa gabing ito.
A proclamation of the Holy Gospel according to St. Luke. When Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the road begging. As he heard the crowd passing by, he inquired what was happening, and they told him that Jesus of Nazareth was going by. Then he cried out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." The people in front of him scolded him. "Be quiet," they said. But he cried out all the more, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and ordered the blind man to be brought to him. And when he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" And the man said, "Lord, that I may see." Jesus said, "Receive your sight. Your faith has saved you." At once the blind man was able to see, and he followed Jesus, giving praise to God. And all the people who were there also praised God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, napakaganda na naman po ng Gospel natin ngayon. At nanggaling ito sa evangelist na si San Lucas, Saint Luke, yung bulag na mama, may petition siya sa ating Panginoon. Parang it's a prayer of faith. Actually po, ang evangelistang si Saint Luke, isang theological theme niya sa kanyang gospel ay yung the gospel of the outcast po. Kasi yung mga ibang kwento niya sa Gospel of Luke, very compassionate. Magbibigay po ako ng example dito, yung kwento niya about Zacchaeus, yan, from Luke yan, prodigal son, yan. At yung story of the paralytic din, sa St. Luke yun, yung bang paralytic na yung mga kaibigan niya, they are willing to do anything para lang mahil siya ng Panginoon natin. Paralytic, outcast, ayan po, disabled. Alam po ninyo, may isang director ng Christian Institute on Disability sa Amerika, si Michael Lynch. Sabi niya, sa Amerika daw, 17% ng mga tao kasama sa mga disabled, may hearing, sight, ganon, at iba-iba pa, pero sabi niya, nakakalungkot kasi ang church daw sa Amerika is reaching only 3% of the many physically disabled people. Siguro po we should give them the chance, itong mga disabled people natin, or PWD tinatawag natin, kasi madalas po they even work better than normal people, kaya wag natin silang maliitin, in fact may dignity sila, we should respect them, kasi ang dami nilang mga, kung minsan creative sila, ang dami nilang mga positive traits din, ito pong nasa gospel natin, yung blind man, yung petition niya is a prayer of faith. Kasi po makikita natin sa gospel, may mga barriers, yung paglapit niya sa Panginoon para ma-heal siya. Like for example, he was silenced by the people, At hindi lang silence, in-scold pa siya, nung sinabi ng mga tao. Kumbaga sa parang na-imagine ko yung mga tao, shh, sabi nila sa kanya, "Be quiet, tumahimik ka dyan," sabi ng mga tao siguro sa kanya, pero the more na lalo pa niyang isinigaw yung salitang, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Parang inignore niya yung mga taong gusto siyang patigilin, na lumapit sa Panginoon, kasi nga napakatindi po ng prayer of faith niya, napakalaki ng pananampalataya niya. At isa pa po, ang isang makikita natin, yung thanksgiving, nung nakakita na siya, when he was able to see, sumunod siya sa ating Panginoon, giving God the glory.
makikita po natin dito yung pagiging grateful niya, no? Kasi nga naman po, ang sight is a wonderful gift from God. The fact na nakakakita tayo, no, we should give thanks to God. Kasi ako nga, Among, minsan nasabi ko, di baling bingi ako, wag lang bulag. Kasi ang sarap tingnan yung creation of God, di ba? The nature, the beautiful creation of God po, ang sarap makita. No, siguro po we should thank God for that. We should thank God so much for the gift of sight. Tayo pong nakakakita. Opo. So yan, Among. Yan. Napakagandang reflection, no? Alam mo, may isang nabasa ako na mahirap din yung buhay ng mga bulag, no? Oo. Although, kung minsan nakikita mo yan kung minsan na, yun nga, nagpapalimos sila, o kaya, yung gusto kong nakikita mga bulag, yung nagmamasahe. Di ba? Yung mga blind massure, no? Ngayon, sa airport, yan, no? Kung minsan sa amin, doon sa Tagaytay, mayroon silang, yung mga grupo na mga bulag, no? So they can make use of their yung hands nila, no? Pero napakahirap din dahil yun nga 80% daw nung ginagawa natin. 80% yung ginagawa nating araw-araw ay nagdidepende sa mga mata natin. Yun, oo. So parang we are deprived, no? A blind man is deprived of the 80% na sana. Parang yung productivity niya, yung output niya ay affected talaga. 'Di ba? At yun nga yung yung nakakalungkot na kung itong kalagayan ng bulag na yan, no? Sa blind man yung ating ebanghelyo, no? Yun nga, so bulag siya at yun nga. Pero ang nakikita ko rin dito sa Sir Son, yung kasi itong si Saint Luke, no, ang gandang contrast there are two kinds of blindness here, no, nakikita ko. At ano ba yun, yung spirit, yung physical at saka yung spiritual. Spiritual blindness. Kasi nga itong blind man, ano siya, no, physically blind. Pero kung minsan, totoo ito pagka daw ang isang senses natin ay mahina o kaya wala. Yung ibang mga senses natin malakas. Parang very sharp, 'di ba? Halimbawa, ako may kakilala ko sa amin sa Florida Blanca, no? Ano siya? Talagang born blind, no? Pero napakalakas ng kanyang pandinig. Napakalakas. Ako, bilib ako sa kanya kasi alam niya. No? Alam niya yung pagka nagsalita ka, alam kanya kung sino ka. He can immediately identify you. Ganun daw I think ano yun parang gift din siguro. Ina-augment ng Panginoon siguro pagka wala tayong isang sense, no? Pero ang nakikita natin dito, yun nga, ano siya, bulag. Wala siyang physical sight, di ba? Pero he could sense. And he could see. No? Parang nasa-sense niya at nakikita niya. Paano nakikita, Father? Paano niyang nasa-sense? Palagay ko, yun ang pangalawang the second kind of blindness na makikita natin sa crowd, okay, yung mga yung mga bumabawal sa kanya. See? Because parang sila para bang playing blind, no? Yung bang nagbubulag-bulagan. Hindi nila nakikita yung pangangailangan nitong bulag na to. No? They are following the Lord and yet they do not see actually the Lord himself, no? As the Son of God, and at the same time hindi nila nakikita itong pangangailangan ng bulag na to. Diba? Pero itong bulag na to, actually nasa sense niya yung binabawal siya, no? Yung hindi concerned itong mga taong ito. Pero he could sense, Sister Son, and I'm very sure he could sense the concern of the Lord.
Yun ang, kahit bulag siya. Oo, nakita he niya could yung- see na tutulungan siya. Oo. Yung parang damang-dama niya na Mm-mm. itong mga nagbabawal sa akin, no? Parang yun nga, nagbubulag-bulagan, hindi siya makita. At pinagalitan pa nga eh. Oo. Di ba? Pinagalitan Oo nga, pa. pinagalitan. Kaya pinagalitan pa nga. Oh, be quiet. Sabi nila Diba? sa kanya. Oo. Oo nga, pinagalitan. Pero, yun nakita na rin nung blind man. Oo. Pero, it does not matter to him. Mm-mm. Yun What nga matters eh. most is, parang nasa-sense niya at nakikita niya that there is someone, no, in that crowd. Of course, no, we are referring to Jesus here. Oo. Na itong Nai-recognize si Jesus. siya, Oo. oo. Kaya nga, anong ginawa niya, Sterson? Hindi ba, Oo. may sinabi siya? O, ano yung sinabi niya? Yun nga, yung sinabi niyang Jesus, Son of David, have mercy on me. Talagang Yan. hindi niya pinansin yung be quiet na sinabi sa kanya. Talagang nagpursige pa siya. Ayun, Kaya yung perseverance faith ang tinuturo niya, nito. oo. Kasi nga, ano siya, sumigaw eh. Oo, pasigaw niyang sinabi Pero yun pagkatapos eh, oo. niyang sumigaw, sumigaw din itong mga itong mga ususero, no? Tapos, telling him to be quiet, no? Pero, itong maganda sa blind man. Kasi nga, nasa-sense niya eh. Oo, Nakikita niya. Sister Son, that's why, that motivated him to cry out all the more, sabi ng ating ebanghelyo. So, in other words, kung siguro yung unang sugayo niya, medyo ang volume hanggang nasa 5 lang, 5, 6. Okay? Itong pangalawang sigaw niya, naku, nasa 20 na. No? Dahil, parang, na siguro, parang trumpeta na to, no? He cried out all the more, Son of David, have mercy on me, no? Of course, the title, Son of David, no? Alam natin, this has an Old Testament significance, no? Parang mataas na talagang niya. Because the Son of God, address the niya. Messiah, is supposed to be the Son of David, no? This is a name, no, attributed to the Messiah in the Old Testament. Anyway, yun nga, bakit napakalakas ng loob nitong mamang ito? 'Di ba? Hindi naman nakikita physically kung ini-snub niya. Ini-snub nga na yun nga, dahil bulag. Baka hindi niya alam no? Ang Panginoon hindi man tumingin sa kanya, but he could sense. Yun ang medyo hindi natin mapaliwanag. Totoo yan. Sabi ko nga sa iyo, yung mga bulag na yan, naku, ang lakas-lakas ng ibang senses niya. Pang-amoy. Pang-amoy, yung touch nila. Touch. Naku. Oo. At lalong-lalo na, eto, yung kanilang hearing. Yes. Oo. Kaya nga, napakalakas ng sense nito. And for me, yung sense na yon, the ability of the blind man to see the Lord, no, in his heart. Kasi ang puso ang nakakakita dito Isip at puso niya, no? Well, maano natin ito na we can attribute that sense or that kind of seeing as faith. Yun Yan. nga. Yan ang yung initial prayer of stage faith of niya. faith. Ganyan. Yung nakikita mo. Lakas, Oo. At ako naman, yun nga, yun ang contrast talaga Yung mga may mata, hindi talaga sila nakakakita. Yung walang mata, yun ang nakakakita. Yun. Nakita mo ba ito? Nakita mo yung difference, no? There is a contrast, no, dito sa ebanghelyong ito. Kaya napakaganda Ito may mga mata, kung minsan totoo yan, Sister Son. Kung minsan may mga mata nga tayo, pero yun hindi nga, ginagamit. hindi ginagamit, at kung minsan selective seeing tayo. May mga taong ayaw nating makita. Di ba? Kung minsan ganyan yan Selective seeing. Yung halimbawa sa opisina, dahil kagalit mo itong Ayaw makita. Hindi mo pinapansin. Parang he does not or she does not exist. Di ba? Nangyayari yan, di ba? Oo, nangyayari yan. Kaya siguro ako, isang tanong ko dito sino ba yung ayaw nating nakikita? Lahat tayo may ganyan. Yung bang tipong parang dead man, no? Parang wala. Itong taong ito dahil inis na inis ako sa kanya. O kaya ayaw ko talagang, o kaya kumukulo yung dugo ko.
Hindi ba? Ewan ko bakit ganyan. Yung ako rin nagtataka, no? Wala namang ginagawang masama sa iyo yung isang taong yan. Pero kung minsan nayayabangan ka, kaya ayaw mo yung attitude nitong taong ito. Pero wala namang ginagawang, no, directly, wala namang ginagawa siya. Pero yung napapataas niya yung presyon mo, yung dugo mo, no? At pagkatapos, usually, pag ganyan tayo, naku, ayaw nating mananahimik ka na lang. At saka ayaw natin makikita. Bulag ako sa taong ito. No? We don't see him as, as a good person or whatever, no? Because of that, no? Parang may mga filters na in our mind, in our heart na ay nako, yung mga ganyan, no? This person does not exist, no? Hindi ko siya nakikita. Nagbubulag-bulagan ka. Siguro ako, personally, itong sa gospel na to, itong mga crowd na to, siguro inis na inis dito sa blind man. Kaya, hoy, tumahimik ka dyan. Kaya, no? Wala kang K, na parang ganyan, no? Kaya, wala kang K na sigaw dyan, no? But I think, kung minsan we are guilty of that. No? Kung minsan lahat tayo, di ba? Lahat tayo. And then, yung mga, sometimes, yung mga ganyan, there will be times na maaano yung isang tao. Like, for example, yung nakikita natin sa kanilang, kung minsan, susundin-sundan ka, gano'n, di ba? Kahit yung mga blind beggars, gano'n, yung mga vendors, no? They tag your shirt, yung damit mo, they tap you, no? On the shoulder. Tapos hindi mo pa rin na pinapansin. Oo. Nainis ka. Okay. Oo nga, hahawakan ka na, hindi mo pa rin papansinin. Yun, nangyayari sa atin nga. Nangyayari yan, di ba? Napakaganda ng yung parang iniiwasan nating makita. Ngayon, oo. Di ba? Lalong-lalo na yung mga marurumi. Yung nga, yung mga sabi nga, yung mga people in the peri-peri, sabi nga ni Pope Francis, no? We don't want to see them. No? Parang mga eyesore. Alam mo yung mga eyesore, yung nakakasakit sa mata. Kumbaga sa dumi. Ano sila, patapon na kung minsan na ayaw nating makita, di ba? We don't see the Lord in them. No? Napakagandang ano yun napakagandang dapat i-develop natin, no? Because we all know that, the Lord identified Himself with the least, with the lost, with the last. No? Yun nga, yung mga outcast. Oo, kung minsan hindi natin nakikita yan, no? Yan ang palagay ko sa crowd na yan. They did not see God in this on this person, no? Yung bang nandyan, nangangailangan ng tulong, no? Sana ilapit sa Panginoon pero hindi binawal pa, no? At pinagsermonan pa. Kaya, pinagalitan pa, Sister Son. Talagang masakit ang ginawa nila mo. Kaya siguro I think, no? Pero ang maganda talaga, of course, no, hindi nawalan ng pag-asa. Itong ating blind man na to, no? At ipagpapatuloy natin 'yan, no? Sa ating mga texters, of course. May mga nagte-text na. Baka yung pong kuminsan yun nga yung insight natin about magbulag-bulagan, no? Baka may mga reflection kayo about that, no? And I think that's a much deeper kind of blindness, no? Kuminsan we have eyes but we do not see. For example, the hunger, no, the needs of people around us, no, we become very insensitive, no. Siguro text lang po yung ating mga insights, no. And maybe sa blind man, baka may experience kayo na yung nasiraan kayo ng loob. Yan. How deep is your perseverance, no, when it comes to our prayer life. Yan. Kung minsan po baka hindi natin makuha yung ating hinihiling sa Diyos, tapos titigil tayo, no? Titigil ka naman manalangin, no? I think the blind man teaches us, no, the value of perseverance sa ating mga panalangin, no? Okay, text lang po yung ating mga messages, insights, reflections, or experiences po, no? At babasahin po natin mamaya sa ating second segment. For the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito.
ginusto na ako'y lumayo, lisanin ang pamilya at mahal na bayan ko. Pero sa di maikubling dahilan, heto ako sa ibang bayan upang iniwang pangako sa pagbalik ay baon ko. Sa aking paglalakbay ay pinapanalangin ko na sa tuwina siya lagi ang aking gabay. Dalangin ko sa buyan mo ng ilaw ang aking landas ng sa mga kapahamakan. Ako sana mailayo, huwag niyong hayaan aking buong mahal sa buhay ko'y matukso, dahil sila ang dahilan kaya naglalakbay ako. Ni minsan di ko ginusto na ako'y lumayo, lisanin ang pamilya at mahal na bayan ko. Pero sa di maikubling dahilan, heto ako sa ibang bayan upang iniwang pangako sa pagbalik ay baon ko. Sa aking paglalakbay ay pinapanalangin ko na sa tuwina siya lagi ang aking gabay. Dalangin ko sa buyan mo ng ilaw ang aking landas na sa mga kapahamakan. Ako sana mailayo, huwag niyong hayaan aking buong mahal sa buhay ko'y matukso, dahil sila ang dahilan kaya naglalakbay ako. Dalangin ko sa buyan mo ng ilaw ang aking landas nang sa mga kapahamakan. Ako sana mailayo, huwag niyong hayaan aking buong mahal sa buhay ko'y matukso, dahil sila
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? Very touching yung ating kanta, no? Oo, Yeah, nga, I think para that's sa part mga of the OFW. album ng Paglalakbay, no? Kuminsan nga sa ating mga OFWs, di ba, yung ayaw nilang umalis, pero it's because of the necessity to live. Dahil kailangan lang, no? Kasi yung pagka lumayo ka sa pamilya mo, di ba? Oo, minsan malaking sakripisyo. no? Yan, pagdasal po natin ng ating mga OFWs, no? And of course, sa ating diniscuss kanina, sa ating first segment po ay ito nga sa ating ebanghelyo, yung bulag. Itong bulag na to talagang no, nakakawawa po, no? Because siya ay nagpapalimos. Pero ito nga, no, parang walang puso itong mga bumawal sa kanya, no? Dahil nga sabi sa kanya na no, ay dumaraan ang ating Panginoon, no? Pero yan, sumigaw, pero ito nga't pinagalitan pa, no? And we distinguish, no, two important the kinds of blindness na contained, no, in our gospel reading. Yung itong bulag physically blind, pero nakakakita, he could sense and he could see, no, in his heart. Yung unang-una nakikita niya yung walang walang concern itong mga taong ito, pero there was one among them, di ba? He could sense that the Lord is, no, hindi natin maintindihan yung nasa sense niya yon, no? Kaya nga he persevered, yan, no? He cried out all the more, no? At tinuturo po sa atin ng blind mind na ito yung ang ating perseverance. Yan, huwag kang masiraan ng loob. Okay? Sige, Sterson, may mga texters yata tayo. Texter from isang student natin sa Alfie from 4515. Sabi niya, sometimes we are blind for what's happening in our lives, especially when we have problems, sabi niya, na hindi natin kaya makarry. Of course, we are tempted to sin, sabi niya. But when God living in our hearts and minds, ang problema natin nagiging easier, sabi niya, to be carried. And then, nakokontrol tayong gumawa ng masama, sabi niya. Good evening po, Sister Son, at kay Father Pep, sabi niya, from Christian Sapanta. Ayan, 4515. Okay. Sige, tuloy natin yung discussion sa May isa pang nakikita ko, Among, sa gospel natin ngayon. Yung siguro ang isang dahilan ng perseverance na nitong blind man, no? Actually po sa Gospel of Mark, yan si Bartimaeus, no? Pero sa Gospel of Luke hindi siya nagsabi ng pangalan, pero si Saint Mark sinabi niya si Bartimaeus, no? Ang nakikita ko pa dito, Among, kaya siya nag-persevere, it's because siguro natatanggap niya yung mga weaknesses niya, or yun nga, yung pagiging blind niya, no? Siguro tayo kung minsan po meron mga bagay na hindi natin kayang tanggapin sa buhay natin, no? Pero itong taong ito, nagpe-persevere siya. One is natatanggap niya, and he's not ashamed of feeling that. Kaya nagtry pa siyang sinabi niyang, Jesus, Son of David, no, have mercy on me. Isa pang nakikita kong maganda sa kanya yon, Among, no, yung total simplicity niya sa harap ng ating Panginoon nung bulag na mama. Yeah. Oo. At talagang tinatanggap niya yung kanyang kalagayan, no? Hindi siya nahihiya. Hindi siya nahihiya. Not only that, yung perseverance at saka yung pagtanggap niya sa kanyang kalagayan, no? Dito nga na parang na-caught itong attention ng ating Panginoon, no? And sabi nga ng ating ebanghelyo, napatigil ang Panginoon. No? So how could you really catch the attention of God? Yan, perseverance. Yung tanggapin mo yung with all humility, no? Yung iyong kalagayan, yung sitwasyon mo, di ba? Huwag ka mahiya. And you will catch the attention of God, no? Kaya nga yung perseverance po talagang nabubunga yan, no? Anyway, ito nga, at
tinan mo yung Sister Son, ang ginawa ng ating Panginoon, no? Sabi niya, dalhin nyo dito. Yan. Oo, yun. Yung isa pang sinabi niya. No? Ayan. Tsaka So, yung, sila. Parang nag-meet. ang ganda nung tanong niyang, what do you want me to do for you? Parang nai-imagine ko ang Panginoon na very gentle. No? At alam mo, sa tanong niyang yun. ang nakikita ko rito, Jesus wanted to establish a relationship with this blind man. Gusto niya makilala. Oo. No? Kasi kami, alimbawa kami mga pare, no? Kung minsan pagkatapos ng misa, dami mga taong lumalapit, no? Oo. Minsan nagmamano. And automatic 'yun. No? Kahit nasaan, no? Alam mo naman yung mga kapampangan talagang lalapit sa pare and everything, no? But of course, you don't have that, personal relationship with these people. They just go there, nagbe-bless dahil nga pagkatapos ng misa and everything, no? Pero iba yung pagka kinausap mo na. Ako kuminsan, no, from among kuminsan yung mga nagmamano pagkatapos ng mass, kuminsan may lalapit sa akin, no? Tapos may kakausapin ako, kaya tapos kakausapin ko naman, no? In that sense, na parang you're establishing some sort of a connection with this person. Ganito ko na interpret ito parang hindi lang isa sa mga ginamot ng ating Panginoon to. Kasi nga he wanted to meet this blind man. Medyo na-impress siya dahil nga hindi siya kamukha ng iba. Yung ang perseverance at saka yung sabi mo yung acceptance, di ba? So, ito yung tanong ng Panginoon. What do you want me to do for you? Yung tanong dito, Sister Son. Gandang tanong eh. Magandang tanong. Pero yung tanong sa tanong na to, bakit naman, no? Tinatanong ng Panginoon yung obvious. Para bang, halimbawa, ikaw, nanginginig ka na, no? Nanginginig ka dyan, ha? Tapos, sabi ko, Sister Son, ano bang kailangan mo? Nakikita ko nang nanginginig ka eh. Di ba? Siguro kailangan mo yung sweater o kaya yung jacket. Okay, nakikita ko namumutla ka na. Di ba? Tapos sabi mo, anong gusto mo? Alam ko, for example, nagutom ka na o kaya may sakit ka and everything, no? Pero, yun nga, it's so obvious na parang alam na niyang bulag. Para namang siya ang Panginoon. May sasagot ako dyan mo. Sige nga, sagutin mo. Sige nga. Kasi nga, siya, may diferensya siya. Maring ang Panginoon, napaka-understanding talaga na nakikita niya kung hindi ko tatanungin itong mamang ito, baka nahihiya siyang magsalita. Dahil nga may kapansanan, di ba? So, siya na ang nauna, which is possible. Kasi, di ba, kung may kapansanan ka, nahihiya ka, mahiyain ka, so, baka hindi ka magsalita. So, ako na ngayon ang mauuna, ako na ang magsasalita para mawala yung pagkamahiyain mo, di ba? Posibleng ganon, di ba? Posible, pero ang nakikita ko naman, posible yung sa'yo, no? Pero nagsalita na kasi. Sa bagay, kasi ang lakas nga ng boses eh. Volume 20 eh. Hindi nahihiya eh. Di ba? Okay. So, yung kung mahihiyain and everything, no? It might be sa mga ibang cases talaga, no? Kailangan mong tanungin, no? Kailangan mong tanungin. Pero pagka nag-help na dyan, tapos anong gusto mo? Siyempre tulong, no? I think itong bakit niya tinanong yun? Yung pagtatanong siguro ng Panginoon. Ako lang ang to do for just you. like, I think it's one part of the gospel, no? It's being mentioned that before we go to God, no? And present to Him our petitions. Yung mga kahilingan natin. Alam na ng Panginoon. Yun, So, kung alam na ng Panginoon, bakit pa tatanungin ng Panginoon? Sagutin mo na yan. Okay. Sige, sagutin mo na. Bakit pa natin tatanungin ng Panginoon? Bakit pa tinanong ng Panginoon ito? I am very sure, Sister Son. Ako, 100% ito. Alam na ni Jesus ang kailangan nitong blind man na to. Pero bakit tinanong pa niya?
Yun nga, pinapailalim pa niya siguro ang faith. Kasi nga, it's a prayer of faith pero gusto pa niyang magdig sa gaano kalalim ang faith niya. Again, let's Posible understand din yun. this in the context of the Lord wanting to establish that relationship. Yun, isa pa rin yun. Diba? Oo nga, maganda yung naisip mo. Yun ang konteksto nito Oo. Because, well, totoo naman, no? Basically, faith is a relationship. Diba? Yung pananampalataya. It's not only seeing and everything, pero it's a relationship dahil pag may pananampalataya tayo sa Diyos, no? Because that's our response, ang faith, God revealing Himself, tayo naman, we respond through faith. So, Okay. establishing a relationship. Parang natututo ako sa'yo. Yan, di ba? So, sabi ng Panginoon, anong kailangan mo? Sige. Yan, no? So, nagsalita naman ang blind man. Again, it is not really to inform Jesus. Lord, Pero, that I may see, sabi niya. no? No? Kasi, alam mo, yung sagot niya, no, I think the Lord is providing a beautiful opportunity for this blind man to establish that trust and confidence. Para bang sabihin ng Panginoon, alam ko yung kailangan mo, pero nagtitiwala ka ba sa akin? Di ba? Di ba? It's you can put it in a different statement, no? Parang yun nga itong ano bang kailangan mo? Pero para sa akin kung ita-translate ko ito, ipaparaphrase ko, no? Do you really have trust and confidence in me? Yung mga ganyan, no? No, do you think na hindi ba may isang healing story na ganyan sabi ng Panginoon, iniisip mo ba na magagawa ko yung hinihiling mo? Sabi niya. Yes, Lord, sabi nung 'di ba? So para bang yun it's another way of putting this, no, into a statement. So nagsosolicit ang Panginoon ng yung trust and confidence, no? At sumagot naman itong blind man, diba? At anong sagot? Lord, let me receive my sight. So that means parang sabi ng ang ganda ng sagutan nila, no? Parang sabi ng blind man, Lord, no? Yun nga, let me receive my sight. Ang ibig sabihin, Lord, I trust, I am confident that you can do this for me. Nagtitiwala po ako. No? So, alam na ng Panginoon Kaya lang, parang kinukultivate ng Panginoon itong tiwala at kumpiyansa. And what is trust and confidence? It is basically faith. That's faith, no? Faith is trusting. It is when we have confidence in God. Diba? So, yun ang translation ko dito sa Lord, let me receive my sight. It means, Lord, I trust, and I am confident na mabibigay mo yung ating pangangailangan. Ang lalim nga ng interpretation mo, Among. Oo. Ngayon, Sister Son. Ngayon ko lang napansin. Itong ko this is one reason na kung minsan, bakit kung minsan hindi nadidinig ng Panginoon. Pero kung minsan parang hindi sinasagot yung ating mga panalangin ng Panginoon. Kasi, kulang yung tiwala at kumpiyansa. Ito Tsaka yung relationship natin sa Panginoon nagkukulang. Kaya nga, how much trust and confidence do you give to God every time you ask something from Him? Diba? Kung minsan hindi masyadong malalim. Para bang yung kwentong yung bang nahuhulog dun sa kasi ito? Sa bangin. Tapos Lord save me, Lord save me. Sabi ng if you really believe, let go. Di ba? Tapos alam natin yung story, hindi binitawan, no? Tapos sumigaw daw yung wala bang ibang Diyos diyan? Sabi niya. Naghahanap ng ibang Diyos. It means you hindi hindi pa buo yung kumpiyansa, pananalig, tiwala. Ako palagay ko, yan ang isang kulang sa ating mga panalangin. Pag may hinihiling tayo sa Diyos.
So, napakaganda, di ba? Napakaganda ng prayer na to talaga, no? Okay, Prayer of let's faith. continue. Oo. At dahil nakita ng Panginoon yung kumpiyansa, yung pananalig, at yung tiwala. Anong sabi ng ating Panginoon? Sabi niya, sumagot ka agad, receive your sight, your faith has saved you. Naku, Sabi niya. yun. Nakita ng Panginoon yung pananampalataya Oo. niya. Ang ano pa dito, at once, no? Yung susunod na verse, at once, Oh, the yun blind yung- man was able to see. Ang bilis. Oh, yung Tama, yung last oo. statement. Oo. He received his sight Oo. at ito ang gusto ko dito sa blind man na to eh. He Pagka-receive followed niya, Jesus. yun. He followed Yes. Jesus. Mabilis din ang He ano followed niya, no? Jesus, glorifying Giving God. praise. Oo, to Okay? God. Mm-mm. At hindi lang ito ang mabuting balita. Mm-mm. Hindi lang siya nakakita at yun nga, he decided to follow and glorify God. So sinundan niya. Oo. Ito, May isa pa. O yun nga, Among, yung ito nga, pinakahuli. ito eh. Ito yung sa gospel na to na talagang gustong-gusto ko rin, no? Napakaganda. And all the people, Oo. when they saw it, gave praise to God. Also praise God. Yan. Yeah. Yung muna pasunod, para siyang Para bang, na-evangelize niya yan. yung mga taong nandun. Very good. Para siyang katekista mo. Yan, di ba? Pagka nakakakita ka ng ganyan, yung Oo. napakagandang, ano yun, no? Makita yung, yun nga, no? This blind man was healed. Yung dialogue nila. Oo. Kasi nga, na-establish na yung relationship. And look at this. That relationship, no? Led into discipleship. Oo. Because he followed the Grabe, Lord. ang daming ibig sabihin pala ng gospel na to. Oh, he followed the Lord. Eh. Oo, napakasimpleng gospel pero ang daming That's right. lessons, no, na makukuha. At hindi lang yun, yung hindi lang discipleship. Yun nga, yung sa sinabi mo, parang naging missionary na rin. Oo, no? Pagkatapos ng healing niya, ang Pati yung bilis. ibang tao. Oo, ang bilis ng pagiging missionary niya Oo. na evangelize, Oo, nag-evangelize. Ang bilis ng pag-evangelize Para bang niya. I am a living testimony of Oo, God's yun. love. Oo, naging Ako'y witness buhay siya. na testimonya Oo. ng pag-ibig ng Panginoon, no? Ng kabaitan ng Panginoon. Oo. Ng God's goodness, no? Kaya, I think, magandang baunin natin sa gabing ito, no? Itong story of the blind man, no? Well, in one way or another, we are all blind, di ba? Oo. Kung minsan nabubulagan tayo sa maraming mga bagay, di ba? Yung mga kumikislap. Totoo yun, oo. Yan. Nakakabulag yan, Stas. At kung minsan nga, yung mga ayaw nating makita. Oo. Daming moral lessons, grabe, ng But gospel I think na to. at the heart of this gospel reading is the invitation of the Lord, no, to have a strong sense and that sense of seeing Him Oo. in our hearts, no. At saka siguro yung binanggit mo mga a good relationship with so, our God. Oo. napakagandang baunin yan. Yung ating pananampalataya, kung minsan nasusubok yan, pero persevere. Oo. No? Pakita natin lalo sa Panginoon yung ating pananalig, yung ating kumpiyansa, yung ating tiwala. And lo and behold, no? You will be surprised, di ba? Oo. At sasagutin ng Panginoon yung ating mga panalangin, no? Ano man ang kahilingan natin, lalong-lalo na kung nakakabuti po sa atin, no? Hindi po pwedeng hindi pakinggan at ibigay sa atin ng Panginoon. No? Ito pong nangyari sa ating ebanghelyo. At sana, no, lahat po tayo kung minsan ang dami natin mga hinihiling tapos granted, no? Pero kamukha ng blind man na to, let us follow and glorify God. Yan. No? Kung minsan kasi Praising pagkatapos nating nakuha yung gusto natin, Parang yung yung hinil din yung di ba? hindi bumalik. Isa Oo. lang ang bumalik. Kung minsan wala na ang ating Panginoon. Sa ating, wala na ang eksena kasi nakuha na yung gusto natin. But not this blind man, no? Oo. After receiving his sight, sabi niya, he followed the Lord and he glorified God. And all the people, no? They also gave praise. May isa pang humabol na text there, Among. Bilisan ko na lang. Okay, From 2272, sabi niya, May the Lord open the eyes of our hearts and mind that we may see and understand the truth and goodness of His Word. May we never fail to recognize His presence with Him and to call upon His saving grace in time of needs and healing. Maya Pabengi po, Father Pep and Sister Son. God bless po. James. Oh, James, thank you. Okay. Napakagandang, no?
Okay. We will end our episode tonight with a beautiful prayer to be read to us by Sister Son. Lord Jesus, open the eyes of my heart and mind that I may see and understand the truth and goodness of your word. May I never fail to recognize your presence with me and to call upon your saving grace in my time of need and healing. Amen. Okay. Wow, parang ako ng gusto sa gospel natin ngayon, na-touch ako. Talaga? I learned a lot from your reflections. Pagka isang beses, Son, subukan mo, pumikit ka. Parang ma-realize mo yung karanasan ng isang bulag. Oo nga. Hindi ko kalaing ganun kadami yung matutunan ko sa gospel na to. Nung binabasa ko, of course, madami akong nakuha, pero parang lalong dumami sa explanation. Yung ating reflections. Okay. Yan. Ito po, Sister Zon Kayanan na nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Hanggang bukas po. Again, ang gospel po bukas ay continuation ng Gospel of Luke, the Gospel of the Outcast. Thank you po, good night, and God bless. And of course, sa ating mga texters, maraming salamat po sa inyong mga mensaheng ipinadala. And Brother Pat, Sister Sol, sa next Monday, huwag niyong kalilimutan, may utang na kayo ngayon. And we hope that you'll have a nice time there in Subic, Sa ating po mga tagapakinig, of course, baunin po natin ang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito, whatever leads us into spiritual blindness, alisin po natin. Ang importante ay pagpatuloy po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Let us always persevere because God will always hear our prayers, every time He sees perseverance, trust, and confidence, sa ating pong mga panalangin. Ito po'y baunin natin at naway pag may humihiniling tayo sa Panginoon, huwag po nating hahayaan na masiraan tayo ng loob. Let us continue persevering out of faith in the Lord. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission of Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo na magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.